Mag-ingat ka, tumawag ka, at huwag mong pababayaan ng sarili mo. Bili ni Gracia sa asawa. Opo, ma'am. Nakangiting biro sa kanya ni Efraim. Marahan siyang niyakap ng asawa bago nila pinagmasdan ng isa't isa ng magharap. Hindi ba buwan-buwan naman akong umaalis para sa trabaho? Parang hindi ka pa nasanay. Ayokong masanay na palagi ka malayo, Efraim. Seryosong sagot niya. Muling niyakap ni Gracia ang asawa. Ako rin naman, misis ko. Kung pwede nga lang, dito na lang ako at huwag nang umalis. Pero alam mo naman, para sa kinabukasan natin ang ginagawa ko at sa magiging anak natin. Ipinikit niya ang mga mata at hinigpitan ng yakap kay Efraim na parang ayaw na itong pakawalan pa. Babalik ako agad pagkatapos ng trabaho sa Australia. Pagbalik ko, magbabakasyon tayo. Marahan siyang kumala sa asawa. Talaga? Nakangiting tumango si Efraim. Oo naman, naisip ko na simula nung ikasal tayo. Naging abala ako sa trabaho at ang asawa ko naman laging naiiwan sa bahay. Kaya dapat naman akong bumawi. Dadalhin ko siya sa magagandang lugar dito sa bansa at bibisitahin ang mga magulang niya. Naging maluha-luha siya sa narinig, lalo na nang maalala ang mga magulang na nasa probinsya. Huwag ka nang mag-alala ha, mahihirapan akong umalis kapag malungkot ka. Maraming salamat sa lahat. Maswerte ako na ikaw ang naging asawa ko. Salamat din sa sakripisyo para mabigyan ng magiging pamilya natin ng magandang kinabukasan. Mahal kita, Gracia. Mahal kita, Efraim. Nagtagpo ang mga labi nila bago muling nagyakap. Nang muling magharap, ay pilit nang umiti si Gracia kay Efraim. Mauna na ako. Pinanood niya itong kunin at hilahin ang maleta. Sandali. Hinabol ni Gracia ang kamay ng asawa nang makaramdam ng pangamba. Nagtataka naman itong lumingon. Huwag ka na kayang umalis. Itinabi ni Efraim ang maleta bago inabot ang isa pa niyang kamay. Mahinahon ang anyo at ang tingin nito. Babalik ako, pangako yan. Mariin na hinalikan nito ang kanyang noo bago nakangiting lumayo sa kanya. Sir, nakahanda na po ang sasakyan. Lumingat ngumiti si Efraim sa driver bago siya muling binalikan ng atensyon. O paano, aalis na ako. Baka malita ko sa flight. Kumain ka't magpahinga. Tatawagan kita. Napatingin na lang si Gracia sa kamay ng asawa na sa kanya ay unti-unting bumitaw. Pinagmasdan niya ang asawang may ngiti at kumaway. Nang tuluyan itong makasakay sa sasakyan, nagawa pa niyang humakbang habang hindi na aalis ang pag-aalala niya. Nang magdilim, ay nagmamadali si Gracia na kunin ang cellphone sa dining table. Kumura pang mga mata niya nang ang nakababatang kapatid na si Teresa ang naroon at hindi ang asawa. Bago niya sagutin ang tawag, tiningala niya ang orasan. Dapat nakatawag na siya ngayon o kaya naman nagpadala man lang ng mensahe. Nabahala niyang kausap sa sarili bago itinapat ang tenga sa cellphone. Hello, Ate Gracia. Sister Teresa, bati niya sa kapatid na madre. Napanood mo na ba yung balita? Naglinya ang noo niya. Balita? Oo. Bakit? Sinong nasa balita? Nasa tenga pa rin niya ang cellphone nang magtungo sa sala. Kinuha ang remote at itinapat sa telebisyon. At napaawang ang bibig niya nang makita ang naroon. Agad na nanginig ang kamay niya. Ang kabog ng puso niya, mabilis na mabilis at halos marinig niya. Hindi ba yan ang eroplanong sinakyan ni Kuya Efraim? Mabilis na pumatak ang mga luha nang hindi makapagsalitang si Gracia. Hindi niya magawang kumurap habang pinagmamasdan ng balita kung saan nag-crash ang eroplano na sinakyan ng asawa patungo sa Australia. Ate Gracia, Teresa, ang mister ko. Ate, huminahon ka. Tuluyang nahulog ang hawak na cellphone ni Gracia. Walang hinto ang pag-agos ng kanyang luha. Efraim, iisang pangalan ng paulit-ulit na binabanggit niya. Naging malikot ang mata ni Gracia at hindi alam kung anong kukunin. Kailangan kong puntahan ang mister ko. Kahit nangangatog ang mga binti, pilit pa rin siyang tumayo. Hindi alam ni Gracia kung paano siya nakarating sa airline company. Naroon na abutan niya ang mga katulad niyang nababahalang pamilya
ng mga pasahero ng eroplano. Taos-puso kaming nakikiramay. Labis naming ikinalulungkot na ipabatid sa inyo na walang nakaligtas sa Mabuhay Airways Flight MA113. Tila nakalutang siya ng oras na yon habang ang ilang kaanak na katabi niya hindi makapaniwalang nag-iiyakan. Sa mga matang puno ng mga luha ni Gracia ay malinaw pa rin sa kanya si Ephraim, kumakaway at nakangiti sa huling sandali. At kung may paraan para maibalik niya ang oras kung saan kaharap niya ang asawa, hindi niya ito hahayaang umalis. Hindi niya bibitiwan ng kamay nito. Tuluyang napapikit si Gracia at bumagsak sa sahig. Nang magmulat ay ang kapatid na madring si Teresa ang kanyang nakita. Marahan siyang bumangon pa upo. Agad naman siya nitong inalalayan. "Kamusta ang pakiramdam mo, ate?" Wala sa loob niyang tinitigan ito nang maalala ang asawa. "Anong nangyari? Nasaan ako? Ang Kuya Ephraim mo?" "Nasa hospital ka. Hinimatay ka sa airline company." Nagsimulang manubig ang kanyang mga mata. Airline? Ibig sabihin, totoo yung nangyari kay Ephraim? Hindi isang masamang panaginip? Hinawakan siya sa kamay ng naiiyak na kapatid. "May dahilan ng Diyos kung bakit nangyari to, ate." "Dahilan? Anong dahilan? Para pasakitan niya ako?" "Hindi gusto ng Diyos na pahirapan ang loob mo." "Kung ganun, bakit kinuha niya sa akin si Ephraim?" Sa lumipas na mga araw ay nagpatuloy ang search and rescue operations, pero walang bakas ng kahit isa na nakaligtas. At sa pagbagsak ng eroplano sa dagat, ilang araw, linggo, hanggang umabot ng buwan, nalulunod sa lungkot at pangungulila si Gracia. Para sa kanya, ang pagkawala ng asawa ay paghinto ng mundo niya. "Ate, buksan mo ang pinto." Rinig niya ang boses ng kapatid sa labas ng kwarto at sunod-sunod nitong katok. Pinagmasdan niya ang hawak na picture frame nilang mag-asawa habang madilim ang paligid. "Ate Gracia, halos 8 buwan ka nang nakakulong dito sa kwarto." Nanatiling walang kibo si Gracia. Kinuha ng madre ang kanyang hawak. Tiningala niya ito ng may luha. "Ibalik mo sa akin yan." Itinabi iyon ni Teresa. Nagtitimpi niya itong tinitigan. "Hindi pa tapos ang buhay mo, Gracia." Umupo ito sa kama at humarap sa kanya. Sa madilim na silid na to, may naghihintay na liwanag sa labas. "Wala na, Sister Teresa. Narito ka ngayon sa harap ko. Regalo iyon ng Diyos." "Diyos? Walang Diyos, Sister Teresa. Hindi yan totoo, Gracia." Kumurap ang mata ni Gracia nang makitang paninindigan ng kapatid na madre. May Diyos, isa siyang katotohanan. Sige nga, kung totoo nga siya, bakit hinayaan niyang mapahamak ang asawa ko? Kung may Diyos nga, ibalik niya ang asawa ko ngayon mismo. Nasaan na? Hindi ba wala? Walang Diyos katulad ng sinasabi mo, Sister Teresa. Magkasama ang dismaya at luha na sigaw niya. Bumaha ng katahimikan ng kwarto. "Nauunawaan kita, Gracia. Ngunit gusto kong malaman mo na may Diyos." Kung anong pagwawala at lakas ng boses niya, nanatiling mahinahon ng kapatid. Ang pag-asa sa mukha nito ay hindi naaalis. "At makikita mo lang siya kung maniniwala ka." Hinawakan siya nito sa kamay. Bumaba ang tingin niya sa nilagay at inipit nito sa kanyang palad. Napakurap siya nang makita ang isang rosaryo. "Noon sinubok din ako katulad mo. Doon ko narinig kung para saan talaga ako. Sa halip na patuloy mo siyang hanapin, bakit hindi ka bumalik sa kanya?" Napatitig si Gracia sa krus na hawak-hawak ng kamay niya. Walang kasing bigat ang kanyang puso at gusto niya nang sumuko. Pero may maliit na parte pa rin sa loob niya na ayaw bumitaw. Habang nakatitig sa rosaryo, naalala niya ang kamay noon ni Ephraim. Ang kamay na gusto niyang kapitan ay tila nakikita niya ngayon. Kaya unti-unti niyang hinawakan at tuluyang ikinulong sa palad ang rosaryo. "Sister Gracia?" Hinawakan ng mahigpit ni Gracia ang hawak na rosaryo at dahan-dahang lumingon. Napangiti siya nang makita ang palapit na kapatid. "Oras na para sa banal na pagbabasa. Halika na, Sister Grace." Nakangiti niyang tugon. Nang tumalikod ang kapatid, suot ang itim na belo at habito,
Pinanood niya ito bago tiningnan ng hawak na rosaryo. May 3 taon nang nakalipas nang matapos ang sakit at pagdadalamhati niya nang matagpuan muli niya ang Diyos. Siya naman ay napatingin sa refleksyon sa harap ng glass wall. Mas lumawak ang ngiti niya nang makita ang suot na puting belo. Oo, pumasok siya sa kumbento. Noong gulong-gulo siya at punong-puno ng problema. Ang rosaryong hawak niyang naging sagot sa lahat. Kahit siya, hindi makapaniwala. Pero ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ng rosaryo noong nasa kamay niya ay katulad ng pakiramdam nang huli niyang hawakan ng kamay ng namayapang asawa. Kaya hindi niya na binitiwan pa ang pakiramdam na iyon. Nagsimula ang lahat sa aspirancy o kagustuhan. Ang unang taon kung saan inaral niyang human maturity, ang paggamot sa sugat ng nakaraan at pagtiyak na ang pagpasok niya sa kumbento ay tunay na tawag ng Diyos, hindi lang pagtakas sa pagdadalamhati. Sinundan ito ng isa pang taon ng postulancy kung saan ibinabad siya sa disiplina. Ang paggising ng alas 4 ng madaling araw para sa liturgical prayer, ang pagpapakababa sa pamamagitan ng manual labor, at ang pagsunod sa grand silence o batas na gabi-gabing katahimikan. Ngayon bilang isang novice na suot ang puting belot habito, tinatapos niya ang kanyang misyon habang pinag-aaralan ng canon law ukol sa 3 mga panata. Ilang linggo na lang, manunumpa na siya ng kanyang first vows ng kalinisan, kahirapan at pagsunod. At sa nagdaan na 3 taon, unti-unting nawala ang sakit, hinanakit at mga tanong ni Gracia. Tuluyan siyang nakabalik sa kanyang pananampalataya. Nabigyan ng tugon ang naging pagsubok niya. Ang pagkawala ng asawang naging daan para maniwala siyang muling may Diyos sa kanyang buhay. Sa isang kwarto nagtungo si Gracia. Nakangiting inabot sa kanya ni Teresa ang Biblia. Magkasabay silang lumuhod sa harap ng altar sa mismong silid. Nakakabingi ang katahimikan. Napakapayapa ng pakiramdam niya rito. Si Teresa ang unang nag-angat ng Biblia at binasa ng malakas ang panimula ng babasahin. Ang boses nito, kalmado at puno ng katatagan. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, ako'y katulad lamang ng isang batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumutunog. Pagkatapos ng unang talata, lumingon ang kapatid sa kanya. Binigyan siya ng isang banayad ng ngiti at isinali ng pahina sa kanyang mga kamay para siya naman ang magpatuloy sa susunod na berso. Ang berso tungkol sa pag-ibig na mapagtiis. Huminga si Gracia ng malalim, hinayaan ang sarili na lamunin ang katahimikan ng silid bago ipinagpatuloy ang kasunod na bersikulo. Ang pag-ibig ay mapagtiis at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi naninibugho. Ang pag-ibig, hindi nagmamapuri, hindi nagmamataas. Ilang buwan na lang, makakapanumpa ka na ng pangako mo, Sister Gracia. Naroon sila ni Teresa sa kwarto, matapos ang banal na pagbabasa. Maliit na ngiti ang ginawa niya. Tama ka, hindi na ako makapaghintay sa araw na yun. Masaya ako na natagpuan mo na rin ang noon na hindi mo makita. Salamat sa iyo, Sister Teresa. Kung hindi dahil sa iyo, malamang hanggang ngayon, nasa dilim pa rin ako ng punto ng buhay ko. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil pinili ka niya. Panatag na sinulyapan ni Gracia ang altar. Aaminin niya na malaki ang naging pagbabago sa kanyang buhay. Nung mamaya pa ang asawa, akala niya tapos na rin lahat. Pero nagkamali siya dahil narito siya at nagsisilbi sa Diyos. Sister Gracia, sa araw ng pagharap mo sa kanya bilang isang madre, wala ka nang dapat alalahanin dyan sa puso mo. Galit o pag-aalala, lalo na ang pag-ibig para sa iba. Kumurap ang mga mata ni Gracia. Siya lang ang iibigin at pagsisilbihan mo, wala ng iba. Marahan siyang tumango. Basta na lang sumagi sa isip niya ang namayapang asawa. Sa oras na humarap ka sa Diyos, mangangako kang walang ibang nasa puso mo kundi siya. Nang maiwan si Gracia sa kwarto, naging mahigpit ang hawak niya sa rosaryo. Ilang taon na rin ang lumipas at masasabi niyang unti-unti niya nang nakalimutan ng sakit ng pagkawala ni Ephraim.
Pero hindi basta-basta mabubura ang alaala ng kanyang asawa. Mula sa cabinet, kinuha niya ang isang maliit na kahon at binuksan. Naroon ang wedding ring na hinubad niya na matapos pumasok sa kumbento. At bago siya manumpa, kinailangan niya na iyong tuluyang pakawalan. Isinarado niya iyon pagkatapos ay napahinga ng malalim. Ito ang kalooban ng Diyos, ang magsilbi ako sa kanya habang buhay. Napahinto si Gracia nang makababa ng sasakyan ng mag-umaga. Tiningala niyang pamilyar na simbahan. Sister Gracia, napatingin siya sa kapatid na lumapit. Ayos ka lang ba? Oo, Sister Teresa. Halika na sa loob, magsisimula na ang misa. Ngiti ang sagot niya bago sumunod dito. Nang makapasok, napasamid siya sa loob ng simbahan. Ipinaalala ng sagradong lugar na iyon ang pag-iisang dibdib nila ni Ephraim. Inukupahan nila ang unang silya. Nagtuon si Gracia sa altar at doon naalala ang sandali noon na magkaharap sila ng asawa habang nangangako ng habang buhay sa harap ng Diyos. Muli niyang naramdaman ang sakit hanggang sa mapatingin sa krusipyo. Ipinikit niyang ng mariin ang mata at pinagdaupan ng mga palad at humingi ng tawad. Sa misa ay hindi na hinayaan ni Gracia na muling makalimot. Ang mga mata niya, walang kaalis-alis sa Diyos na tanging pinagsisilbihan niya. Nang matapos ang misa, huli na silang mga madre na lumabas ng simbahan matapos makipag-usap sa pari. Mga anak, sabay na pahinto sina Teresa at Gracia. Naroon ang kanilang ina na si Mercy at ang tatay na si Jose. Pareho silang nagmano sa mga ito. Naiiyak at may pagmamalaki ang mga magulang na pareho silang pinagmasdan. Bakit ho hindi niyo sinabi na dadalaw kayo? Tanong ni Gracia nang hawakan ng kamay ng kanyang ina. Gusto namin kayong bisitahin ng tatay ninyo. Pwede ba tayong kumain man lang at magkwentuhan? Hiling ng kanyang ama. Tiningnan ni Gracia ang kapatid. Pwede naman ho, magpapaalam ho ako kay Mother Superior. Sa isang restaurant na malapit sa simbahan sila nagtungong mag-anak. Sumimsim si Gracia ng tubig sa baso nang masalubong ang tingin ng ina na tila kanina pa siya pinagmamasdan. Bakit hunay? Wala naman. Alam ko, 3 taon na ang nakalipas. Pero parang napakabilis pa rin ang nangyari. Sa totoo lang, hindi ko pa rin akalain na papasok ka sa kumbento at susunod sa kapatid mo. Noong sinabi ni Teresa sa amin ng nanay niyo ang calling niya, inirespeto namin yon. Dahil sa totoo lang, alam niyo naman na gusto namin kayo parehong magkaroon ng sariling pamilya. Nagbaling sa kanyang ama. At nagkaroon kami ng pag-asa noong magpakasal ka, Gracia. Lihim siyang napahinga ng malalim. Pero heto ka ngayon, heto kayo, iisa ang tinatahak at parehong pagmamay-ari ng Diyos. Isang malaking karangalan ng pagsilbihan ng Diyos, Naitay. Saad ni Teresa, alam namin yun mga anak at ipinagmamalaki namin kayo ng tatay ninyo. Hindi nyo naman maaalis sa amin ang kagustuhan ng pakiramdam na magkaroon ng mga apong aalagaan din namin. Napatingin si Gracia nang abutin ng ina ang kamay niya pagkatapos ay pinakatitigan siya. Malapit ka nang maging ganap na madre, Sister Gracia. Sigurado ka na ba, anak? Kumurap ang mata niya sa tanong na iyon. Anak, alam namin ang kabiguan mo sa buhay matapos ang nangyari kay Ephraim. Ang gusto namin, maging buo ang desisyon mo. Ayaw niyo ho ba ako na magsilbi sa Diyos? Sinong inang hindi matutuwa na ang anak niya ay kinalulugdan ng Diyos? Nanggilid ang luha ng kanyang ina. Ang akin lang, gusto ko na sigurado ka't handa. Lahat tayo pwedeng magsilbi sa itaas, pero alam mo kung anong kaibahan kapag tuluyan kang makapanumpa. Gusto niyo ho bang hindi na ako magpatuloy at maghintay sa asawa kong hindi na babalik? Hindi na babalik ang lumisan, anak. Pero ang puso mo, oo. Alam namin na baka dahil sa kalungkutan, kaya itong naging desisyon mo. Buo na ho ang desisyon ko, Naitay. Wala na ho si Ephraim at wala na rin akong ibang gustong mahalin kundi ang Diyos lang. Kailangan na ho naming bumalik sa kumbento. Paalam ni Teresa nang makalabas sila ng restaurant. Nagmano silang magkapatid sa mga magulang.
Niyakap ni Gracia ang ama't ina habang pigil ang luha. Salamat ho sa pagdalaw. Mag-iingat kayo pa uwi. Sister Gracia, nang makabalik sa kumbento, ay nauunang maglakad si Gracia nang tawagin ng kapatid. Pumihit siya para harapin ito. Gusto ko lang malaman kung nagkaroon ka ng alinlangan dahil sa mga narinig mo. Maliit siyang umiling. Kung may bumabagabag sa'yo, Sister Gracia, nandito lang ako para makinig. Salamat, Sister Teresa. Nginitian siya nito bago tuluyang pumasok sa loob ng kumbento. Malalim ang naging paghinga ni Gracia at napatingin kung saan. Hindi niya gustong maapektuhan sa sinabi ng kanyang magulang, pero hindi niya maikakaila na may pag-aalala siya. Napaantada siya bago pinagmasdan ng kumbento. Isang beses kumatok si Gracia sa pinto ng opisina ng Mother Superior matapos ipatawag nito. May ngiti ito mula sa mesa. Yumuko naman siya para magbigay galang. Maupo ka, sister. Malumanay na wika ng Mother Superior. Nang maupo, hinawakan ng matandang madre ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Malapit ka nang humarap sa dambana para sa iyong unang panata. Ngunit bago iyon, kailangan mong tapusin ang iyong huling tungkulin sa labas ng kumbento. Tumingin ng diretso ang Mother Superior sa kanya. Sa Catholic Rehabilitation Center ang iyong magiging gawain. Doon, gagawa ka ng pastoral care para sa mga pasyenteng hindi na makalakad at nawala na ng pag-asa. Sila ang magiging huling pagsusulit ng iyong puso, sister. Nais kong doon mo ipadama ang wagas na pag-ibig ng Diyos. Tinatanggap ko po ang misyon, Mother Superior. Anong pakiramdam na nalalapit ka na sa iyong unang pangako sa Panginoon? Nasasabik ho at mayroon din ka ba, Mother Superior? Kung may alinlangan kang nararamdaman o mga tanong, manalangin ka lang sa Diyos. Natitigan niyang madre na isa sa mga nagturo sa kanya sa loob ng kumbento. Maraming katulad mo, bago manumpa, naguguluhan din at nauunawaan namin ang dahilan. Ang mahalaga lang, maging tapat ka at buong puso na manumpa. Opo, Mother Superior. Kasama ang ilang mga madre, nagtungo sila sa rehabilitation center para sa kanilang misyon. Pumasok sila sa tahimik na gusali. Isang matandang pari si Father Gabriel na siya ring may-ari ng pasilidad ang sumalubong sa kanila. Maligayang pagdating, bati ng pari. Salamat ho, Father Gabriel. Iisang sagot ng mga madre. Dito sa pastoral care, hindi gamot ang ibinibigay natin, kundi ang presensya ni Kristo. Ang mga pasyenteng narito ay mga taong hindi lang katawan ng pinapasakitan, kundi pati ang kanilang mga espiritu. Inakay sila ni Father Gabriel patungo sa malaking bintana na nakadungaw sa malawak na ward upang ipakita ang sitwasyon sa loob kung saan naroon ang maraming nakahilerang mga kama. Maraming mga pasyente ang makakasalamuhan ninyo rito. May mga biktima na mga malulubhang aksidente. Mga taong dating malalakas, ngunit biglang naparalisa ang kalahating katawan. At ang iba sa kanila ay puno ng galit sa Diyos dahil hindi nila matanggap ang kanilang sinapit. Inilipat ng pari ang tingin sa dulo ng ward habang sila'y tahimik na nakikinig. Narito rin ang mga abandonadong maralita na dinala ng walang kasamang pamilya o kaanak. Bukod sa hindi na makalakad ang ilan sa kanila dahil sa karamdaman, nababalot din sila ng kalungkutan dahil sa pangungulila. Higit sa lahat, may mga pasyente tayong tuluyan nang nawalan ng kakayahang magsalita dahil sa matinding trauma. Mga taong nakakulong sa sarili nilang katahimikan. Nakakalungkot ang kalagayan nila, Father. Humarap ang pari kay Gracia. Tama ka, Sister Gracia. Ang gamot at physical therapy ay para sa kanilang physical na katawan. Ngunit ang trabaho nyo bilang mga madre ay para sa kaibuturan nila. Kayo ang magsisilbing tenga sa kanilang mga kwento at boses sa kanilang mga panalangin sa tuwing maiisip nilang sumuko. Yumuko si Gracia at mas hinigpitan ng yakap sa Biblia sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng mga pasyenteng nagdurusa sa loob. Padre,
Nakahanda po kong maglingkod sa kanila. Naway gamitin ako ng Panginoon para maipadama sa kanila na hindi sila nag-iisa. Tumango ang nakangiting pari habang pinagmamasdan siya kasama ang ilan pang mga madre. Sinimula ni Gracia ang kanyang unang tungkulin sa charity ward. Bitbit ang malambot na bimpo at tray ng pagkain. Lumapit siya sa unang kama kung saan nakahiga ang isang matandang lalaking paralisado ang kanang bahagi ng katawan. Magandang araw, Lolo. Kamusta kayo? Ako ho si Sister Gracia. Malumanay niyang bati, ramdam ang pagsayad ng puting belo sa kanyang balikat. Ako ho ang mag-aalalay sa inyo ngayong kumain. Umismid ang matandang lalaki at bumaling sa bintana pagkatapos ay tumanaw doon. Ayokong kumain. Umupo sa kama si Gracia na may ngiti pa rin. Lolo, kailangan niyo hong kumain para lumakas kayo. Ayokong lumakas. Gusto ko nang mamatay. Natigilan siya't napatingin sa matanda dahil naalala niya noon ang sarili rito. Bakit sa dami ng gustong mabuhay, yun ang kagustuhan niyo? Mahinahon niyang tanong. May galit ang anyo nito nang lingunin siya. Hindi mo ba nakikita? Iniwan na ako ng pamilya ko. Ano pang saysay kung nandito ako? May rason pa para piliin ninyong mabuhay. At anong dahilan? Ang Diyos. Ang Diyos ang dahilan kung bakit dapat patuloy kayong mabuhay. Diyos baka mo. Kumbinsido siyang tumango na walang nasa labi niya nang sarkastikong tumawa ang matanda. Walang Diyos, kaya umalis ka sa harapan ko. Napatayo si Gracia nang hawiin ito ang daladala niya na agad na natapon sa sahig. Kaswal na huminga ang matanda at nagtakip pa ng kumot. Siya naman ay bumaba ang tingin sa nagkalat na pagkain bago na patingin sa mga pasyente na pinagmamasdan siya. Nagpatuloy ang pagiging mailap at malayo ng loob ng matandang lalaki sa lumipas na mga araw. Pero matyaga pa rin ang pag-aalaga ni Gracia rito. Sister Gracia, gusto daw tayo makausap ni Father Gabriel. Nilapitan siya ni Annie, isa rin madre matapos manggaling sa patient ward. Lumampas ang tingin ni Gracia at naroon ang paring parating. Kasunod nito ang ilang madre na permanenteng nagtatrabaho sa rehabilitation center. Gusto niya raw po kaming makausap, Padre. Oo, Sister Gracia. Ipaaalala ko lang na tatanggap tayo ng mga repatriated OFW, mga kababayan nating na aksidente at naparalisa mula sa ibang bansa. Inayos ng pari ang suot na salamin at binuklat ang hawak na dokumento. Maliban sa 6 na pasyente, ang pinakahuli ay 3 taon nang nakalipas ng maaksidente siya at mapunta sa isang liblib na isla sa ibang bansa. Dahil sa natamong pinsala sa likod, hindi siya makalakad at hindi rin nagsasalita dahil sa trauma. Walang nakakaalam ng pangalan niya o kahit na personal niyang mga detalye. Kaya Fred ang ibinigay sa kanya at nasa record. Nagtuon ng tingin si Father Gabriel sa kanya. 3 taon na siyang nabuhay sa dilim ng katahimikan. Nais kong ikaw ang sumalubong sa kanya, Sister Gracia. Ipadama mo sa kanyang nasa sarili na siyang bayan at hindi siya kailanman pababayaan ng Panginoon. Opo, Padre. Mula sa labas ay lumapit ang isang madre. Nandiyan na ho sila, Father Gabriel. Halina kayo. Nagpatiuna ito, kasunod ang iba pa. Nahuhuli si Graciang naglalakad habang magkadaupan ng parehong palad. Sa entrada ay naroon ang ilan, alalay ang mga pasyente. Hanggang sa dumako ang tingin niya sa medical van na nagbukas. May ibinaba mula roon na wheelchair at isang pasyente. At kung paano ilarawan ng pari kaninang ibinili nito sa kanya, ay nakakasigurado siyang iyon ang tinutukoy nito. Humakbang si Gracia para lumapit pero hindi niya na nagawang ipagpatuloy iyon nang makita kung sino ang pasyente. Mabilis na mabilis ang kabog ng puso niya habang nanggigilid ang mga luha. Hindi mapaniwalaan ng mga mata ang kanyang nakikita. Marahan ng pagtulak ng staff sa wheelchair kung saan nakasakay ang lalaki. Nakikita niyang marahang paglapit ng nakasakay doon na tila lantang gulay at sigurado siya sa nakikita. Hindi namamalik mata. Walang iba iyon kundi si Ephraim, ang asawang nawala at ipinagluksa niya.
At nang sulyapan siya nito, napakurap ang mga mata nito kasabay ng maliit na paggalaw ng kamay. Sa tuluyang paglampas ng wheelchair nito ay ang pagbagsak ng mga luha ni Gracia. Hindi niya magawang gumalaw sa pagkakatayo niya. Nang makapasok ang lahat, ay nahawakan ni Gracia ang naninikip na dibdib. Hinabol niya ang paghinga. Buhol-buhol ang emosyon na mayroon siya. Tila narinig niya muli ang boses ng pari at hindi siya pwedeng magkamali. Ang asawang inakala nilang namatay na ay muling nagbalik. Diyos ko, nanginginig ang boses niyang tawag sa itaas kasabay ng pangangatal ng kamay na hinawakan ng rosaryo. Anong gagawin ko? Tanong niyang kasabay ng pagpikit. Nang makabawi ng lakas, ay sa likod ng pinto ng gusali siya pumasok. Doon sa kusina, kumuha siya ng tubig sa baso pero hindi rin magawang inumin yun. Nanatili siyang naguguluhan. Buhay ang kanyang asawa at kaawa-awa ang kalagayan nito ngayon. Sister Gracia? Sa gulat, nahulog ang babasaging basong hawak niya. Napatingin sa kanya ang kapwa madre na si Sister Annie. Mabilis siyang bumaba para iyon ay pulutin. Ayos ka lang ba, Sister Gracia? Namumutla ka. Napahinto siya sa pagpulot ng ilang parte ng nabasag na baso. Ako na riyan, Sister Gracia. Ipinatatawag ka ni Father Gabriel para sa pasyenteng nakatalaga sa iyo. Walang pagpilian si Gracia, kundi lumabas ng kusina. Sa dulo ng ward, naroon ang paring naghihintay. Bawat hakbang niya ay may kaba. Ang buong katawan niya, nababalot ng pagkabahala hanggang sa huminto ang mga paa niya. Sister Gracia, nang itaas ang tingin, nakita niya ang pari na dahan-dahang umusod dahilan para makita niya si Ephraim sa likuran nito't nakasandal sa kama. Nagtagpo ang mga mata nila ng asawa. Nandito si Fred, hindi siya makakilos. Ikaw nang bahala sa kanya. Simula ngayon, Sister Gracia, alagaan at ipakilala mo sa kanya ang Diyos. Umalis na ang pari habang nanatiling magkadugtong ang tingin nila ni Ephraim. Nang humakbang, ay naaninag niya ang luha nito. Puno rin ng pagtatanong ang mga mata nito. Pumatak ang mga luha ni Gracia habang nakatingin sa asawang akala niya hindi na muling makikita. Tiningnan niya ang kamay nitong pilit na maliit na itinaas. Tila ba gusto siyang hawakan. Kusang humakbang ang mga paa niya. Huminto sa gilid ng higaan nito at pinagmasdan ng kaawa-awang si Ephraim. Malayong malayo sa noon, malakas na tikas nito. Gumala ang mga mata niya sa kabuuan nito. Ephraim, ikaw nga. Napatingin siya sa daliri nito na dahan-dahang inaabot ang kamay niya. Napahinto ito nang lumayo siya ng bahagya. May pagtataka ang mga mata nito nang siya'y titigan bago bumaba ang tingin sa suot-suot niya. Sister Gracia, mabilis nang pinunasan ng mga luhat lumingon. Naroon ang kapwa madre. Oras na para sa pagkain nila. Pilit siyang tumango. Nang umalis ito, mabilis siyang sumunod. Si Ephraim naman, napatingin sa kamay na iniwasan ng asawa. Bitbit ni Gracia ang tray nang bumalik sa kama ni Ephraim. Sa pagkain lang ang tingin niya nang makalapit sa kama nito. Nang itaas ang kutsara, nagsalubong ang mga mata nila. Kumain ka na. Pinagmasdan lang siya nito. Muli niyang inilapit ang kutsara. Sige na, Ephraim. Maliit nitong binuksan ng bibig. Pigil-pigil niyang mga luha nang magpatuloy sa ginagawa. Sandali niyang pinunasan ang gilid ng labi nito na ikinahinto niya. Napatitig si Gracia kay Ephraim. Para siyang napaso ng ibaba ang kamay niya. Nanatiling nagtatanong ang kanyang anyo. Akma siyang tatalikod nang pigilan ng asawa ang palapulsuhan na kanyang ikinatigil. Bakit? Sa kauna-unahang beses na marinig niya muli itong magsalita, ay iyon ang naging tanong nito. Muli siyang hahakbang nang maramdaman ng mariin na hawak ng asawa. Tila ayaw siyang pakawalan hanggang hindi nakakarinig ng sagot mula sa kanya. Sister Gracia, otomatiko niyang binawi ang kamay na hawak ni Ephraim nang dumating ang kapwa madre. Kailangan na nating bumalik sa kumbento. Nariyan ang sundo natin. Ang mga madre na narito ang bahala sa kanila. Bahagya lang ang naging tango niya. Gracia,
Kahit narinig niyang mahinang pagtawag ng asawa, ay pinatigas niya ang leeg na hindi lumingon. Nang umuwi pabalik ng kumbento, naiwan ang isip ni Gracia sa rehabilitation center kung nasaan si Ephraim. Natauhan lang siya nang may kumapit sa kanyang balikat. Sister Gracia, ayos ka lang ba? Natitigan niya ang kapatid na si Teresa. Nagtatalo ang isip at puso niya na sabihin dito ang tungkol sa asawang inakala nilang wala na. Sister Gracia, napagod lang ako. Gusto ko na sanang magpahinga. Naiintindihan ko. Siguro nanibago ka sa pastoral care. Sige na, magpahinga ka na, Sister Gracia. Nagmamadali siyang pumasok sa silid at saka yun isinarado. Kapit-kapit niyang siradora nang maglaglagan ng butil ng kanyang mga luha. Nang maglakad at kunin sa cabinet ang kahon, pinagmasdan niya ang wedding ring na naroon. Ngayon napagtanto niya kung bakit hindi niya yun lubusang mapakawalan. Dahil sa sulok ng puso niya, umaasa siyang babalik si Ephraim. Tiningala niya ang altar bago marahang lumuhod. Nangangatalang kamay niyang pinagdaupan ng palad. Diyos ko, anong dapat kong gawin? Muli niyang tanong habang may luha. Ramdam ni Gracia ang kaba at pag-aalala habang naglalakad sa pasilyo ng hospital. Nang magtungo sa ward kung nasaan si Ephraim, ay naabutan niya roon si Father Gabriel. Sandali silang nagkatingin ng mag-asawa. Sister Gracia, napatingin lang siya sa nakangiting pari nang ito ay lumapit. Padre, alam mo bang nakakausap na si Fred ngayon? Mukhang napabuti na ikaw ang natalaga sa kanya. Magiging madali na alamin natin ang totoo niyang pangalan. Si Fred. Ephraim po, Padre. Magalang niyang pagtatama rito. Umangat ang magkabilang kamay ng pari na may kaunting pagtataka. Ephraim? Siya po si Ephraim. Nakangiting tiningnan ng pari si Ephraim bago muling nagbaling sa kanya. Sinabi niya ba sa iyo ang pangalan niya? May iba pa ba siyang sinabi sa iyo? Katulad ng tungkol sa kanyang pamilya? Napayuko si Gracia. Gusto kong magpahangin sa labas. Kalmadong singit ni Ephraim. Makakabuti iyon sa iyo, Ephraim. Aalalayan ka ni Sister Gracia. Nagbaling ang pari sa kanya. Ikaw na ang bahala. Tumango si Gracia. Nang umalis ang pari, naging tahimik ang kanilang pagitan. Pilit niyang hindi sinasalubong ang mga mata ng asawang hindi naaalis ang tingin sa kanya. Kukunin ko ang wheelchair mo. Nagmamadali siyang umiwas at kinuha ang wheelchair. Nang mailagay iyon sa gilid, marahan niyang hinawi ang kumot ng asawa at inalalayan itong bumaba. Sandali pa silang parehong napahinto ng magkalapit. Hinahabol ni Ephraim ang bawat galaw ng mga mata ni Gracia at kahit na may suot pa itong belo ay hindi nagbago ang tingin niya rito. Ito pa rin ang kanyang asawa. Bababa ho ba si Sir John, sister? Lumapit ang volunteer at tinulungan si Gracia. Nang maiupo nila si Ephraim, ay tinuwid niya ang likod at tiningnan ng volunteer. Pwede bang pakipalitan ang patient's name niya? Napatingin ang volunteer sa board na nakasabit sa kama. Pagkatapos ay tiningnan siyang muli. Alam na po ba niyang pangalan niya? Siya si Ephraim. Tumango-tango ang volunteer. Sige po, sister. Marahang itinulak ni Gracia ang wheelchair na sakay ni Ephraim. Inilabas niya ito sa malawak na hardin kaharap ng gusali. Inihinto niya iyon sa ilalim ng malaking puno, katabi ang sementadong bench. Doon nataas ang sikat ng araw at hinahampas sila ng banayad na hangin. Kahit hirap, nilinga ni Ephraim ang kapwa pasyente na may kasama ring mga madre. Napansin naman iyon ni Gracia. Gusto mong magbasa ng Bible? Nilingon ni Ephraim ang asawa. Naupo ito sa tabi niya. Pinanood niya si Gracia na magbuklat ng pahina habang nililipad-lipad ang belong suot-suot. Nang bumagsak sa dagat ang eroplanong papunta sa ng Australia, mapalad siyang napadpad sa dalampasigan ng isang liblib na isla doon kung saan siya natagpuan at iniligtas ng mga lokal na mangingisda. Nabuhay siya, ngunit nagkaroon ng pinsala sa mga buto sa likod, dahilan para siya ay maparalisa at sa trauma may ilang buwan ding hindi nakapagsalita. Dahil walang kahit anong gamit at pagkakakilanlan, gano'n na rin ang teknolohiya sa isla,
ay naging imposible sa kanya ang makipag-ugnayan. Sa loob ng 3 taon, nakakulong siya sa sarili niyang katawan at katahimikan habang nagdurusa sa isiping inaakala ng kanyang pamilya na siya'y patay na. Ngayong nakabalik na sa bansa at kaharap ang asawa, nakikita niyang maraming nagbago sa nakalipas na 3 taon. Nang mag-angat ng tingin, ay nasalubong ni Gracia ang mga mata ni Ephraim na may luha. Itinaas niya ang kamay, tsaka iyon pinunasan. Napatitig siya sa mga mata ng asawa at doon bumalik ang kanilang alaala na magkasama. Sa tuwing kumakain ito at may dumi sa labi, siya ang nagpupunas at sa tuwing umiiyak ito, palad niyang laging nakaabang. Inihilig ni Ephraim ang pisngi sa palad niya na kumurot sa kanyang puso. Bakit hindi mo ko hinintay? Ang akala ko wala ka na, Ephraim. Sinulya pa ni Ephraim ang Biblia nang marahang lumayo sa palad ng asawa. Sa pagbukas naman ng mga mata, napatingin si Gracia sa paligid. Marahan niyang ibinaba ang kamay. Pumasok na tayo sa loob. Pinunasan niya ang luha at tumayo. Itinulak ang wheelchair papasok sa gusali. Nang makarating sa ward, inalalayan niya itong makaupo sa kama. Kukunin ko lang ang gamot mo. Gracia, napahinto siya sa pagtawag na iyon. Asawa ang kailangan ko. Hindi isang madre na pagsisilbihan ako. Diretso sa paglalakad sa kabila ng bigat na nararamdaman. Nang makarating sa kusina, takip-takip niya ang bibig para hindi marinig ang kanyang paghikbi. Hindi niya alam ang gagawin niya. Naiipit siya sa sitwasyon. Nakatali siya sa 2 responsibilidad. Bilang isang asawa at babaeng malapit ng manumpa sa harap ng altar. At sa maling galaw niya lang, ay magiging malaki ang kasalanan niya sa Diyos. Pero ngayon na kailangan ng asawa ng mag-aalaga at mag-aalalay dito, inuusig siya ng konsensya. Napahawak siya sa rosaryo at napatingala sa itaas. Anong pagsubok to, Panginoon? Ang taong dahilan kung bakit ako napalapit sa iyo ay magiging dahilan din kung bakit ako naguguluhan ngayon kung talaga bang para ako sa iyo. Sa kinatatayuan, natanaw ni Gracia si Ephraim. Napangiti siya ng maliit nang makitang alalay ito ng ilang physical therapist sa paglalakad nito. Himala ng Diyos ang nangyari sa kanya, Sister Gracia. Nilinga niyang lumapit na si Annie. Noon sinabi ng mga espesyalista na imposibleng makalakad si Ephraim. Pero tingnan mo ngayon, ilang araw pa lang siya rito. Nagagawa niya ng igalawang mga binti niya. Siguradong nasa tabi niya ang Diyos sa lahat ng pinagdadaanan niya. Tama kayo, Sister Annie. Hindi siya iniwan ng Diyos. Nang muling balikan ng tingin si Ephraim, nagtama ang mata nila. Nakalingon ito sa pwesto nila habang may gustong sabihin ng mga mata sa kanya. Bago matapos ang araw, ay nagbasa ang mga madre ng Biblia kasama ng mga pasyente. Sa tapat mismo ni Gracia, nakaupo sa wheelchair si Ephraim. Diretso't walang kurap ang mga mata nito sa kanya. Mga matang pamilyar na pamilyar sa kanyang puso. Ngunit ngayon, puno na ng pait, pangungulila at matinding sumbat. Pinilit niya na panatilihing formal at patatagin ang boses kahit na ang totoo, nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang nakabukas na Biblia. Mga kapatid, ang babasahin ko ay mula sa unang sulat ni Juan, Kabanata 4, versikulo 16. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nanananahan sa pag-ibig ay nanananahan sa Diyos. Huminga si Gracia ng malalim. Ramdam na ramdam niya ang mabigat na titig ni Ephraim sa bawat salitang kanyang binibigkas. Ipinapaalala po sa atin ng bersikulong ito na sa kabila ng anumang bagyo o kapansanan, ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago dahil ang tunay na nagmamahal hindi kailanman nang iiwan. Isang gumagaralgal at paus na boses ang biglang bumasag sa katahimikan ng ward. Gaano ka nakakasigurado? Napuntang tingin ni Gracia sa seryosong asawa na nagtanong. Ang buong paligid ay natahimik, maging ang mga pasyente napatingin kay Ephraim. Paano ba masasabi na may tunay na pag-ibig na matatawag ng Diyos? Patuloy na tanong ni Ephraim na nanginginig ang labi habang ang mga mata nagsisimulang manubig.
Nanggilid ang mga luha sa mata ni Gracia. Ang bawat salitang binitiwan ng asawa ay parang patalim na sumasaksak sa kanyang puso sa harap ng lahat ng naroon. Nakita niyang pagpipigil ni Ephraim ng emosyon bago muling nagsalita ng may diin. Madaling magbitaw ng mga salita, pero mahirap iyong panindigan. Puno iyon ng panunumbat. Napayuko si Gracia. Pumatak ang luha niya sa pahina ng Biblia na hawak. Nakaharang din ang suot niyang puting belo na ngayon nagsisilbing napakalaking pader sa pagitan nilang dalawa. Matapos ang pagbabasa ng Biblia, ay inalalayan ng mga volunteer ang mga pasyente pabalik ng ward. Pinagmasdan ni Ephraim si Gracia, nakasabay ang mga madre na malungkot na naglalakad. Alalay siya ng ilang volunteer na bumalik sa kama. Sandali, Ano po yun, Kuya Ephraim? Sinundan nito kung nasaan ang tingin niya. ganap na ba siyang madre? Si Sister Gracia po ba? Tumango naman siya. Novice po ang tawag sa kanya. Kung mapapansin niyo po, puti ang suot niyang belo, hindi katulad ni Sister Annie. Napakurap si Ephraim. Tila may kung anong pag-asa na biglang gumising sa kanyang puso. Ngunit nanatili ang pait sa kanyang anyo. Anong ibig mong sabihin? Nandito po si Sister Gracia para mag-alaga at magsilbi sa mga pasyente. Bahagi po yun ng kanyang apostolate o gawain para sa iba. Nanatili siyang naguguluhan. Ipinapadala po sila rito ng kumbento para subukin ang kanilang puso sa pag-aalaga sa mga mahihirap at may karamdaman. Nalalapit na rin po manumpa si Sister Gracia. Parang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig si Ephraim. Kapag natapos po niyang yugtong to at nakita ng kumbento na tapat siya, pwede na pong manumpa si Sister Gracia. Doon na po niya tuluyang tatalikuran ng personal niyang buhay. Magpapalit na sila ng itim na belo at habang buhay ng pare sa Panginoon. At sa nakikita ko kay Sister Gracia, buo na ang loob niya na ibigay ang sarili niya sa Diyos. Ni hindi niya nagawang umimik matapos iyon hanggang sa tuluyang magpaalam at umalis ang kausap. Muli niyang binalikan ng tingin ang nakalayo ng asawa. Ang kaunting pag-asa niya napalitan ng pagkabahala. Pakiramdam niya, oras ang kanyang kalaban. Kung hindi niya magagawang bawiin at ipaglaban ng asawa ngayon, tuluyan na itong mawawala sa kanya. Hindi dahil sa kamatayan, kundi dahil sa pangakong malapit na nitong bitawan sa langit. Napakunot noo si Teresa nang pumasok sa silid ni Gracia at nanatili roon ng kapatid. Nakaluhod at patuloy na nagro-rosaryo. Sister Gracia, umaga na. Nilingan ni Gracia ang lumapit na si Teresa. May pagtataka sa mukha nito. Magdamag kang nanalangin. May bumabagabag ba sa'yo? Akma siyang tatayo nang makaramdam ng panghihina. Naroon agad ang kapatid para alalayan siya at tulungang makaupo sa kama. Sinulyapan ni Teresa ang nanginginig na mga binti ni Gracia bago may pag-aalalang tiningnan ito. Mayroon ka bang hindi sinasabi sa akin? Wala ka sa sarili nitong mga nakaraang araw kapag nandito ka sa kumbento at ilang araw ka na ring nagro-rosaryo ng walang hinto. Sister Gracia, ilang araw na lang manunumpa ka na. Kung hanggang ngayon may agam-agam ka, wala Sister Teresa. Tuwid pero kinakabahan na napatitig siya sa kapatid. Pinagkatitigan siya nito. Kung ganoon, kailangan mo nang maghanda. Naghihintay na si Sister Annie at ang mga iba pang madre para pumunta sa rehabilitation center. Pinagkatitigan pa siya ni Teresa bago lumabas ng kwarto. Bumaba ang tingin ni Gracia sa mga binting halos walang maramdaman. Magdamag siyang nagrosaryo. Abot-abot ang paghingi niya ng tawad sa Diyos dahil sa nararamdaman na pag-aalinlangan. Habang nalalapit ang araw ng panunumpa niya, mas lalo siyang naguguluhan. Marahan ang paglalakad ni Gracia habang papasok ng gusali. Napahinto siya nang makasalubong ang nakasakay sa wheelchair na asawa. Nagdugtong ang seryosong tingin nila nito. Maliit na nilinga ni Ephraim ang volunteer na nagtutulak sa kanyang wheelchair. Pwede mo na akong iwan. Pasensya na, nagpaalam ako kay Padre ngayong araw na tutulong muna sa kusina. Putol niya rito bago nagbaling muli sa volunteer na nasa likuran. Ikaw na munang bahala sa kanya. Opo, Sister Gracia. Tumango siya bago ipinagpatuloy ang paglalakad. Si Ephraim naman, lihim na sinundan ng tingin si Gracia.
ganoon na rin ang mga paa nito. Nang makapasok si Gracia sa kusina, inabala niya ang sarili sa paghahanda ng pagkain ng mga pasyente. Napalingon siya nang magbukas ang pinto. Naroon si Ephraim na sakay ng wheelchair at saka iyon isinarado. Tuwid siyang napatayo at napaatras. Ephraim, anong ginagawa mo rito? Hindi ito sumagot. Sa halip, inikot gamit ang kamay ang gulong ng wheelchair. Muli siyang napaatras nang makitang seryosong palapit ito sa kanyang direksyon. Nasukol siya nito sa sulok. Napapikit si Gracia nang maramdaman ang panlalambot na mga binti. Agad na nag-alala si Ephraim nang mapansin na may iniinda ang asawa. Ayos ka lang? Masama ba ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Pwede ka nang umalis. Tumalikod si Gracia. Pilit naman na tumindig si Ephraim. Itinuon ang magkabilang kamay sa gilid ng wheelchair. Hindi na ulit ako aalis. Sa paglingon ni Gracia, naroon sa tabi niya ang asawa. Dahil hindi pa ito mabalanse ang sarili, akma itong matutumba nang mabilis niya itong inalalayan. Nang hawakan siya ni Ephraim sa braso, hindi sinasadyang mahatak at mahulog ang suot niyang belo. Nang makaupo pabalik sa wheelchair, ay nadala siya nito sa ibabaw ng mga hita. Nagtagpo ang mga mata nila. Akma siyang tatayo nang hindi pa kawalan ng asawa. Ephraim, baka may makakita sa atin. Bakit? Asawa naman kita, hindi ba? Nakikita mo ba ang suot ko, Ephraim? Kahit suot mo yan, hindi magbabago ang katotohanan, Gracia. Nagpakasal tayo. Asawa kita. Kasalanan to, Ephraim. Paano to naging kasalanan na kasal tayo? Pero manunumpa na ako. Hindi ka pa nanunumpa. Natahimik sila pareho matapos maghinang ang mga mata. Hanggang ang galit na anyo ni Ephraim ay lumambot. Lumapit ito sa kanya. Gracia, kailangan kita. Tumulo ang luha ni Gracia at tiningnan ng asawa na nakadaiti ang mukha sa kanya. Sa sandaling yon, ang pusong akala niya kasama na lumisan ng asawa, muli niyang naramdaman. At ang pamilyar na pakiramdam na nakalimutan niya sa nakalipas na 3 taon, sa isang iglap ay muling bumalik. Dahan-dahang tiningala siya ni Ephraim. 3 taon akong nagdusa habang malayo sa'yo. Ang Diyos lang ang naging pag-asa ko. Pero ngayon, siya rin ang maglalayo sa iyo sa akin. Maingat nitong binitiwan ang pagkakahawak sa kamay niya. Siya naman, may luhang tumindig. Nang makalabas si Ephraim ng pinto, pumasok naman ang kapatid. Napakisap si Gracia. Seryosong naglakad patungo sa kanya si Teresa. Ang buong akala ko natuto ka sa kumbento. Kasalanan ng pagsisinungaling, Sister Gracia. Gusto kong magpaliwanag, Teresa. Hindi ka ba kinilabutan, Sister Gracia? Napapikit siya kasabay ng pagpatak ng mga luha. Kasama mo ang asawa mo habang pinagsisilbihan mo ang Diyos. Paano mo nagagawang magbasa ng Biblia sa harap ng ibang tao kung ikaw mismo nagkakasala sa bawat sandaling tinitingnan mo siya? Naging mariin ang pagkakapikit ni Gracia. Hindi man tumataas ang boses ng kapatid, sapat na para lamunin siya ng hiya. Paano mo nagagawang tumitig sa krus kung ang puso mo naman nakatali pa rin sa asawa mo? Malapit ka ng manumpa. Pero hanggang ngayon dala-dala mo ang multo ng nakaraan mo? Nagmulat siya nang lapitan ni Teresa. Seryoso siya nitong pinagmasdan. Hindi maaaring pareho mong paglingkuran ng asawa mo at ang Diyos. Matapos ang huling panalangin sa kapilya ng Rehabilitation Center, humarap si Father Gabriel sa mga madre para formal na tapusin ang misyon ng mga ito. Mga sister, binabati ko kayo sa matagumpay na pagtatapos ng inyong misyon dito sa Rehabilitation Unit. Sa loob ng ilang linggo, nakita ko kung paano ninyo ibuhos ang inyong puso para sa ating mga pasyente. Naging boses kayo ng mga hindi makapagsalita at lakas ng mga mahihina. Maraming salamat sa inyong sakripisyo. Habang naghahanda kayo sa pagbabalik sa kumbento para sa inyong nalalapit na panunumpa, baunin ninyo ang biyayang natutunan ninyo rito. Naway patuloy kayong gabayan ng Panginoon. Habang nagpapalakpakan ng lahat, mahigpit ang pagkakadaupan ng mga palad ng nakayukong si Gracia. Tapos na ang misyon niya sa hospital. Ngunit nanatili ang tanong sa kanyang puso. Nagsimulang lumapit ang mga kasama niyang mga madre sa mga pasyente para magpaalam.
hanggang sa mapahinto siya sa tapat ni Ephraim. Ibinaba niya ang kamay at seryosong tumalikod. Nagpatiuna siyang lumabas nang makita niyang matandang lalaki na una niyang inalagaan. Iniiwasan mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Iiwan mo talaga siya rito? Nakabiti na mga luha ni Gracia nang sumagot. Lolo, tapos na ho ang misyon namin dito. Alam ko na hanggang ngayon, hinahanap niyo pa rin ang Diyos. Naway matagpuan niyo siya para ipagpatuloy ang buhay niyo ng masaya. Ikaw, Sister Gracia, masaya ka ba? Iyang alaga mo si Ephraim. Lagi siyang malungkot. Ang sabi niya, bakit daw nabuhay pa siya kung wala nang dahilan pa? Kaya wag na ako ang alalahanin mo, kundi ang taong yon. Hindi man ako sigurado kung anong mayroon sa inyong dalawa. Alam kong magkakilala kayo. Ipagdarasal ko sa Diyos na maging maayos kayo. Ngumiti sa kanyang matanda bago umalis. Si Gracia naman, nanatiling nakatayo sa kinatatayuan niya. Hanggang sa marinig niya, ang gulong ng wheelchair na papalapit. Aalis ka na. Tapos na ang pagbabahagi mo ng salita ng Diyos dito. Babalik ka na sa kumbento para tuluyan ang talikuran ng buhay mo. Para tuluyan mo na rin akong kalimutan. Ephraim, ano pang dahilan bakit ako ang tanging nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano? Sana naging katulad na lang nila ako, Gracia. Huwag mong sabihin yan, Ephraim. Napahinga ng malalim si Ephraim at puno ng lungkot siyang pinagmasdan. Pinilit kong mabuhay para makabalik sa'yo. Pero hindi palang inaasahan ko ang madadatnan ko. Nanggilid ang luha sa mga mata ni Gracia, ngunit nanatiling nakatitig sa kanya ang asawa. Ayaw siyang hayaang umiwas sa sandaling yun. Kung sakaling nakalimutan mo, una kang nanumpa kasama ko sa harap ng altar. Inabot ni Ephraim ang magkabilang gulong ng wheelchair. Bahagyang inilapit ang sarili kay Gracia at binitawan ng mga huling salita na may kasamang huling pag-asa ng isang nagmamahal. Hindi kita pipiliting sumama sa akin. Kung nakapagdesisyon ka na, tatanggapin ko yun bilang galang sa Diyos. Kung magbago man ang isip mo, alam mo kung saan ako naghihintay. Inikot ni Ephraim ang wheelchair at unti-unting lumayo. Sa loob ng kumbento ay nakatitig si Gracia sa krusipyo. Nakatakip siya ng belo habang hawak ang rosaryo. Binabagabag ang kanyang kalooban. Nalalapit na ang kanyang panunumpa, pero nananatili siyang puno ng duda. May mga luha siyang tumingala, humihingi ng kapatawaran at sagot sa Diyos. Nandito lang ako, ate. Napakurap siya at dahan-dahang lumingon. Naroon si Teresa. Inaalalayan siyang tumindig mula sa pagkakaluhod at inalalayang makaupo. Hinawakan siya nito sa kamay kung saan niya hawak ang rosaryo. Hindi ko dapat hinayaan na maunahan ako ng galit. Sa lahat ng narito, ako ang mas nakakakilala sa iyo. Patawarin mo ko, Sister Gracia. Kahit ako, nabigla nang makitang buhay si Kuya Ephraim. Sasabihin ko naman talaga sa iyo ang tungkol sa kanya. Kaya lang, natatakot ka? Sister Gracia, tingnan mo ang altar. Ilang araw na lang, hihiga ka na sa sahig para ihandog ang buong buhay mo sa Panginoon. At isa lang ang dapat mong tanungin sa magiging desisyon mo. Yun ang sarili mo. Buo ba ang puso mong manumpa? May luha niyang sinundan iyon ng tingin. Ang pagpasok sa buhay, madre. Hindi takbuhan mula sa sakit ng bundong ibabaw. At lalong hindi ito ginagawa dahil ang akala mo wala ka nang babalikan. Kung magpapakasal ka kay Kristo habang ang kalahati ng puso mo ay nasa kabiyak mo, hindi yun matatawag na paglilingkod, kundi pagtataksil sa Kanya. Magmuni-muni ka ng mabuti bago mo bitiwan ng pangako mo. Dahil ang Diyos, hindi naghahanap ng pilit na sakripisyo. Naghahanap siya ng pusong malaya. Hindi niya rin gustong pahirapan ng kalooban mo. Ipinikit ni Gracia ang mga mata at tumango. Ramdam niyang mahigpit na kapit ni Teresa sa kamay niya. Nang magmulat siya, nakita niyang nakangiti at may luhang kapatid. Ano man ang maging desisyon mo, alam mo na narito lang ako. Hindi kita huhusgahan dahil kahit na ang Diyos, hindi gagawin yun. Niyakap niya ang kapatid at tahimik na umiyak dito. Maraming salamat, Sister Teresa. Puno ng mananampalataya ang kapilya ng kumbento.
Umaalingaw-ngaw ang malumanay na kanta ng choir habang naglalakad si Gracia sa gitnang daan patungo sa altar. Suot ang kanyang puting belo. Naroon ang mga madre, ang kanyang kapatid at si Father Gabriel na naghihintay sa unahan katabi ang Mother Superior para tanggapin ang kanyang habang buhay na pangako sa Diyos. Huminto si Gracia sa tapat ng altar. Lumuhod siya, ngunit sa halip na makaramdam ng kapayapaan, parang dinudurog ang kanyang puso. Habang nakatitig sa krus, ay mga alaala ni Ephraim ang malino na muling bumalik sa kanya noong mangako sila pareho sa harap ng Diyos. Nang matapos ang kanta, ay simula na ng pagbabasa niya ng kanyang pangako. Tumayo si Gracia. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang kandila at ang kasulatan. Tumingin siya kay Father Gabriel, pagkatapos ay sa Mother Superior na seryosong nakatitig sa kanya, naghihintay sa kanyang sagot sa Diyos. Humakbang si Gracia pasulong, lumapit ng bahagya sa Madre at Padre bago mahinang nangumpisal. Pumatak ang mga luhang tila, hindi maubos-ubos. Basang-basa ang kanyang pisngi. Ngunit ang kanyang mga mata may kakaibang linaw at katapatan. Patawarin niyo ko. Hindi ko po kayang ituloy ito. Gumaralagal ang boses ni Gracia. Pilit na pinipigilan ng paghikbi. Bumakas ang pagkabigla at pagtataka ni Father Gabriel habang ang Mother Superior naman napahawak sa suot nitong gintong krus. Nakatitig ito sa kanya. Sister Gracia. Mahinahong bulong ni Father Gabriel sa kanya. Sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon nang hindi napapansin ng mga bisita sa likod. Nasa harap ka ng altar ng Panginoon. Ang pagtakbo ko rito ay dahil sa pagmamahal sa Diyos, Padre. Kaya po hindi ko kayang magsinungaling sa Kanya. Patuloy sa pag-agos sa mga luha niya at matatag na nakiusap sa kanyang Mother Superior. Buhay po ang asawa ko, Mother Superior. At kung susumpa ko sa harap ng Diyos, patuloy ako magkakasala sa Kanya. Dahan-dahang ibinaba ni Gracia ang hawak niyang kandila sa altar. Tumingin siya kay Teresa na nasa gilid, na tumango sa kanya ng may luha at pag-unawa. Nang humarap muli sa altar, ay maingat at marahan niyang hinubad ang puting belo sa kanyang ulo. Buong pagpapakumbaba na inilapag iyon at tiningala ang kursipiyo. Bago ko pa malaman ang sagot, kayo ang tanging may alam ng lahat. Humihingi ako ng kapatawaran. Kailangan kong sundin ang puso ko dahil alam kong iyon din ang kagustuhan ninyo. Mabilis na tumalikod si Gracia at halos patakbong nilisan ng altar, patungo sa labas ng kapilya, patungo sa lugar kung saan alam niyang naghihintay si Ephraim. Si Teresa naman, malalim ang naging hininga habang tinatanaw ang matapat at tapat na kapatid. Sa labas ng rehabilitation center, nakaupo si Ephraim sa wheelchair at nakatanaw sa malayo. Kuya Ephraim, nilapitan siya ng isang volunteer. Tumawag na po ang kaanak ninyo sa Amerika. Alam na ng tiyuhin nyo na nakaligtas kayo sa aksidente. Uuwi raw siya para makita kayo. Natutuwa nitong balita. Maraming salamat. Siya nga po pala, tinatanong po nilang tungkol sa asawa ninyo. Napaiwas ng tingin si Ephraim. Tinatanong nila kung alam ba ng asawa niyo ang kalagayan niyo dahil nandito siya sa Maynila. Pakisabi na lang na umuwi siya sa lalong madaling panahon at isama niya na ako pabalik ng Amerika. O sige po. Umalis na ang volunteer. Si Ephraim muling napatanaw sa malayo, umaasang makita ang hinihintay. Inabot na siya sa kinauupuan ng paglubog ng araw at nang masinaga ng kahel na liwanag ang muka, ay alam niya nang naging desisyon ni Gracia. Malungkot niyang inikot ang wheelchair. Hinawakan niyang magkabilang gulong pero natigilan din ang hindi yun gumalaw. Walang ideya na lumingon si Ephraim at parang nakakita siya ng anghel nang makitang nakangiti si Gracia. May pagtataka siya na pumihit paharap at hinagod ng tingin si Gracia. Si Gracia na hindi nakasuot ng damit pang madre. Kung kasalanan na mahalin ka muli, pipiliin kong parusahan at pipiliin kong maging makasalanan. Noong nangungulila ako at hindi alam ang pupuntahan, natagpuan ko ang Diyos at naniwala akong ito ang plano niya. Hindi lang siyang natagpuan ko, ikaw din Ephraim. Tumulo ang mga luha ni Gracia habang pinagmamasdan ang asawa na nanunubig ang mga mata. Lumapit si Gracia, yumuko sa tapat nito at hinawakan sa mga kamay.
Napatingin si Ephraim sa kamay niya. Napangiti siya ng pagmasdan nito at haplusin ang wedding ring na ibinalik niya sa daliri. Muling nagtagpo ang mata nila ni Ephraim. Sinapo niya ang kabilang pisngi ng asawa. Aalagaan kita at hindi kita pababayaan katulad ng pinangako ko sa Diyos. Mahal kita, Gracia. Mahal na mahal kita. Tanging nasabi ni Ephraim na para bang hindi alam kung anong sasabihin at hindi makapaniwala na nasa harapan siya nito. Mahal kita, Ephraim. Dumukwang siya para hagkan ito sa labi. At ang halik na iyon ay dinala sila sa kahapon. Dinikit ni Gracia ang noo sa asawa. Hinaplos-haplos naman ito ang pisngi niya. Maliit siyang lumayo. Pareho nilang pinagmasdan ng isa't isa na may luha. Noong tinatanong mo kung ano pang rason kung bakit ka nandito, yun ay dahil gusto ng Diyos na magkasama pa tayo. Ang pagbalik mo ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa akin, Ephraim. Umiiyak na yumakap sa kanya ang asawa. Sinuklian naman iyon ng mahigpit at nangungulilang yapos. Payapa na ang kanyang loob. Nakabalik na siya sa piling ng asawa at naging tapat sa Diyos. Tuluyang lumabas ng kumbento si Gracia at si Ephraim, inilabas na rin niya sa rehabilitation center. Nagsimula siyang alagaan ito para tuparin ang pangako sa Diyos nung ikasal sila nito. Naniniwala si Gracia na ang Panginoon mismo ay alamang nasa puso niya. Sinubok siya ng may kapal para maging matatag ang kanyang pananampalataya. At sa huli ay isang regalo ang ibinigay nito sa kanya. Iyon ang kanyang asawa, si Ephraim na himala ng Diyos na nabuhay at ibinalik sa kanya. At doon, napagtanto niyang hindi perpekto ang kinalulugdan ng Diyos, kundi isang umiibig ng tapat.